Sa gitna ng paglala ng digmaan sa Iran hanggang sa sukdulan nito, isang pangyayari ang tila nagpabago sa lahat. Si Mojtaba, ang anak ng yumaong kataas-taasang pinuno na si Ali Khamenei, ay opisyal ng naging kahalili. Ngunit sa likod ng marangyang seremonya ng koronasyon ay mayroong sunod-sunod na misteryo. Ito ay hindi lamang isang simpleng paghalili, kundi maaaring isang malaking pagbabago na magiging dahilan upang ang Iran, mula sa isang Islamikong teokrasya, ay maging isang pamahalaang militar sa ilalim ng kontrol ng Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC. At sa gitna ng napakaraming tanong, isang malaking lihim ang bumabagabag sa publiko. Buhay pa ba talaga si Mojtaba Khamenei o isa lamang siyang anino sa trono ng kapangyarihan? Bukod dito, mayroon pa ring mas malalaking issue tulad ng marupok na legalidad ng isang minadaling halalan, ang digmaan na malapit ng bumagsak sa bangin ng mga sandatang kemikal, at ang puno ng kontrobersiyang estratehiya ng Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump para sa mabilis na pagtatapos ng labanan. Ang lahat ng ito ay nagsasama-sama upang bumuo ng isang napaka-kontrobersyal na larawan. Ating alamin ang kuwentong ito. Noong ika-9 ng buwan, opisyal na idineklara ng Iran na si Mojtaba Khamenei, anak ni G. Khamenei, ang kahalili bilang kataas-taasang pinuno. Ito ay nagmarka ng isang malaking pagbabago sa hidwaan sa Iran, hindi lamang sa usapin ng pamumuno, kundi pati na rin sa mismong katangian ng gobyerno. Bakit ganoon? Dahil ang rehimen ng Iran ay nagbago na sa pundasyon nito. Sa mas tumpak na salita, ang Iran ngayon ay isang pamahalaang militar. Ang pag-akyat ni Mojtaba sa kapangyarihan ay itinuturing na isang lihim na kudeta ng Revolutionary Guard, at ang legalidad nito ay nananatiling isang pinagtatalunang usapin. Higit pa rito, isang mahalagang balita ang lumabas. Si Mojtaba ay nasugatan sa isang kamakailang pag-atake ng Israel. Marami ngayon ang nagtatanong kung siya ay buhay pa. Kung buhay man, saan siya nagtatago? Ano ang magiging epekto ng kanyang pag-upo sa kapangyarihan sa buong hidwaan na ito? Ang pinakamalaking epekto marahil ay ang posibilidad na gumamit ang Iran ng mga sandatang kemikal o maging mga sandatang nuklear sa isang desperadong digmaan. Sa kabilang banda, si Pangulong Trump ay nagbigay ng isang talumpati kamakailan at idineklara na ang digmaan ay maaaring malapit ng matapos. Ito marahil ang isa sa pinakamalaking sorpresa sa gitna ng kasalukuyang pagsiklab ng tensyon. Ngayon, ating suriin ng mas malaliman ang mga kahina-hinalang detalye. Ang mga bagay na sinusubukang pagtakpan ng media ng Iran, ngunit lalo lamang nagdudulot ng mas maraming pagdududa. Hanggang ngayon, kahit na mahigit 1 linggo pa lamang ang lumipas, ang digmaan ay pumasok na sa ikalawang yugto nito, at dahil sa biglaang pag-upo sa kapangyarihan ni Mojtaba, ang sitwasyon ay lalong magiging maigting at dramatiko. Si Mojtaba, bagamat kumpirmadong kahalili, ay nasugatan sa isang airstrike ng Israel. At ito ay impormasyong inilabas mismo ng state television ng Iran nang tawagin siyang ang sugatang mandirigma ng Ramadan. Hindi binanggit sa balita ang anumang detalye tungkol sa mga sugat ni Mojtaba, bagkus ay pinuri lamang siya sa pagiging bihasa sa Ingles, sa pagtatapos ng mga kurso sa psikolohiya at psychoanalysis, at sa pagiging napakaalam sa modernong teknolohiya, agham militar, at mga usaping panseguridad. Ang layunin ay patunayan na si Mojtaba ay kwalipikado para sa posisyon ng kataas-taasang pinuno. Bagamat iginigiit ng media ng Iran na buhay pa si Mojtaba, hindi siya lumitaw sa seremonya ng kanyang panunumpa. Isang litrato lamang niya ang inilabas upang pagpugayan ng mga opisyal. Kumalat sa social media X ang impormasyon na si Mojtaba ay malubhang nasugatan sa airstrike na kinailangan pang putulin ng isang binti at posibleng nasa malalim na koma, hindi na malay sa kanyang paligid.
Hindi niya namamalayan na siya na pala ang naging kataas-taasang pinuno. Maraming komentarista rin ang naniniwala na siya ay nasa kritikal na kondisyon kung hindi man pumanaw na. Siyempre, mga haka-haka lamang iyon. Ngunit bakit lumitaw ang mga haka-hakang ito? Dahil sa isang napakahalagang seremonya tulad nito, sa harap ng mga taong nanunumpa ng katapatan sa kanya, hindi siya nagpakita at isang walang buhay na litrato lamang ang inilagay doon. Hindi siya nagsalita at wala man lang video. Isipin ninyo, kung ito ang iyong sariling koronasyon, dapat ay mayroon ka man lang isang talumpati upang palakasin ang loob ng iyong mga taga-suporta. Kahit na natatakot siyang ma-assassinate at hindi makapunta sa bulwagan, maaari pa rin siyang mag-record ng isang video na may mga pahayag tulad ng "Ako ang bagong kataas-taasang pinuno at nagsasalita ako upang bigyan kayo ng inspirasyon." Una, sa paraang ito, mapapatunayan niyang buhay pa siya. Pangalawa, ang ganoong simpleng pahayag ay sapat na upang mapayapa ang anumang kaguluhan at ang pag-record ng video ay hindi naman mahirap. Kaya bakit hindi niya ito ginawa? Ito ang nagdudulot ng pagdududa sa marami tungkol sa kasalukuyang kalagayan ni Mojtaba. Kahit na buhay pa siya, kung hindi siya makapagsalita, paano pa siya mamumuno sa hinaharap? Bukod pa rito, may mga ulat din na siya ay pumanaw na. At kung ang impormasyong ito ay totoo, ito ay tunay na nakakagulat. Ang impormasyong ito ay nagmula sa account na US Forces sa Platform X. Kung ito ay totoo, ang paghirang kay Mojtaba bilang kataas-taasang pinuno ay isang panlilinlang lamang na may layuning hindi na muling mapugutan ng pinuno ng Allied Forces. Gustong itago ng Revolutionary Guard ang pagkamatay ni Mojtaba dahil pinapayagan silang mag-utos ng basta-basta sa ngalan ng kataas-taasang pinuno tulad ng kasabihang bihagin ang emperador upang utusan ang mga basalyo. Ang pagkakaiba lang ay patay na ang emperador na ito. Mahigit 2,000 taon na ang nakalipas matapos pumanaw si Qin Shi Huang sa Shaqiu upang pigilan ang pag-akyat sa trono ng Prinsipe Fusu, itinago ang balita. Ang eunuch na si Zhao Gao ay umupo sa tabi ng bangkay ni Qin Shi Huang, hinila ang kurtina at nagpanggap na nagpapatakbo ng mga usapin ng estado. Siyempre, hindi maikukumpara si Mojtaba kay Qin Shi Huang noon. Ngunit ang nangyayari sa Iran ngayon ay maaaring may pagkakatulad at ang katotohanan ay mula nang magsimula ang digmaang ito, hindi pa ni minsan nagpakita si Mojtaba sa publiko. Ang pagyuko at panunumpa ng katapatan sa isang larawan ng isang taong hindi tiyak kung buhay o patay ay isang katawa-tawang bagay. Dahil ang kataas-taasang pinuno sa kanilang harapan ay isa lamang anino sa karton. Ang reaksyon ni Trump dito ay nakakatawa rin. Nang tanungin ng isang reporter si Trump, "Dati, hayagan ninyong binatikos ang bagong kataas-taasang pinuno ng Iran, si Mojtaba Khamenei. Ano ngayon ang inyong pananaw sa kanya?" Sumagot si Trump, "Wala akong masasabi sa kanya. Pakiramdam ko patay na siya at wala akong masasabi sa isang taong patay na." Ang ikalawang kontrobersya ay tungkol sa legalidad ng kataas-taasang pinuno. Tulad ng nabanggit namin sa mga nakaraang video, ang pag-akyat ni Mojtaba sa kapangyarihan ay isang uri ng lihim na kudeta militar. Ayon sa state television ng Iran, 23 lamang sa 81 na miyembro ng Assembly of Experts ang dumalo sa pulong. Ibinoto nila si Mojtaba na may 85% mga boto. Kung tumpak ang numerong ito, nangangahulugan itong hindi bababa sa 59 na miyembro ang naroroon sa pulong at humigit kumulang 50 sa kanila ang bumoto pabor kay Mojtaba. Gayunpaman, sinipi ng Iran International ang isang miyembro ng Assembly of Experts, si Ayatollah Mohsen Haidari, na nagsabing ilang miyembro sa lungsod ng Qom ay hindi na abisuhan tungkol sa pulong noong linggo. Ika-8, kung kailan kinoronahan si Mojtaba bilang kataas-taasang pinuno.
At ito ay nagdulot ng mga bagong katanungan tungkol sa transparency at consensus sa loob ng nag-iisang katawan na may kapangyarihang pumili ng pinuno ng Iran. Bakit napakaraming tumututol sa paghirang kay Mojtaba? Dahil hindi lamang ito issue ng proseso, kundi isang pagtataksil sa mga pangunahing halaga ng doktrinang Shia. Ang kanyang pag-akyat sa trono ay lumabag sa prinsipyo na ang kapangyarihan ay hindi dapat mamana, isang doktrina sa Islam na Shia. Noong unang panahon, ginamit ng dating kataas-taasang pinuno na si Khomeini ang pagtutol sa rehimeng namamana bilang dahilan upang pabagsakin ang dinastiyang Pahlavi. Ngunit matapos makuha ang kapangyarihan, sila naman ang naghahangad ng karapatan sa paghalili. Ang isa pang dahilan ay hindi isang ayatollah, si Mojtaba. Sa makatuwid, wala siyang anumang autoridad sa relihiyon. Upang maging kataas-taasang pinuno, ang isang kandidato ay dapat umabot sa ranggo ng ayatollah o mas mataas, isang Grand Ayatollah. Ngunit hindi natugunan ni Mojtaba ang kondisyong ito at maaaring isipin ng mga taga-Iran, sino ka sa tingin mo? Iniisip mo bang maaari mo kaming pamunuan at gabayan? At ito ang pinakasusi, kulang si Mojtaba ng mga kredensyal sa relihiyon. Ang tanging bentahin niya ay ang kanyang malapit na ugnayan sa Islamic Revolutionary Guard Corps. Gayunpaman, ang kanilang relasyon ay hindi sa pagitan ng nakatataas at nakabababa, kundi isang partnership para sa kapwa-pakinabang. Si Mojtaba ay hindi kailanman humawak ng anumang mataas na posisyon sa sistema. Sa mas tumpak na salita, ang kanyang paghalili ay isang panakipbutas lamang. Ang Revolutionary Guard ang may hawak ng tunay na kontrol. Posibleng-posible ang ganitong senaryo. Inilagay ng Revolutionary Guard ang isang taong kaya nilang kontrolin sa posisyon ng kataas-taasang pinuno at ang taong ito ay anak pa ng yumaong pinuno. Kaya't si Mojtaba, sa kabila ng kanyang kalooban, ay ginawang isang rehimeng militar na nagbabalat kayong relihiyoso, ang isang teokrasya. At ito ang tunay na katangian ng gobyerno ng Iran ngayon. Sa labanan para sa kataas-taasang posisyon, ang grupo ng relihiyon ang talunan. Ang pagbaliktad na ito ay hindi lamang isang pagbabago sa kapangyarihan. Ito ay isang ganap na pagbaligtad ng mga pangunahing prinsipyo. Ang Islamic Revolutionary Guard ay hindi isang regular na puwersang pandepensa. Sila ay tinatawag na mga tagapagtanggol ng relihiyon sa ilalim ng utos ng kataas-taasang pinuno at nagsisilbing mga relihiyosong tanod. Dati, itinakda ng rehimeng Khamenei ang isang prinsipyo na ang pinunong relihiyoso ang kumokontrol sa mga armas. Ngunit ngayon, nakikita natin ang isang ganap na pagbaligtad. Ang mga armas ang kumokontrol sa relihiyon. Dahil dito, ang pag-upo ni Mojtaba sa kapangyarihan ay nangangahulugan din ng pagsikat ng isang pamahalaang militar. At kapag ang kapangyarihan ay nasa kamay ng mga armadong puwersa, ano ang magiging kahihinatnan? Ang digmaan ay hindi matatapos. Nangangahulugan din ito na ang digmaan ay lalo pang lalala at posibleng maging mas marahas sa mga darating na araw. Dahil kung isang pamahalaang militar ang mamumuno, ang posibilidad na sumuko ang Iran ay napakababa kung hindi man imposible. Bakit? Isang dahilan ay kung buhay pa si Mojtaba, tiyak na nagtataglay siya ng matinding personal na galit sa Estados Unidos. Mula nang magsimula ang digmaan, halos nawala na ang lahat ng kanyang kamag-anak. Namatay ang kanyang mga magulang sa pag-atake sa unang araw ng digmaan. Ang kanyang asawa at hindi bababa sa isang anak na lalaki ay namatay din. Ang kanyang kapatid na babae at bayaw, pati na rin ang ilang pamangkin at iba pa, ay lahat pumanaw na. Ang personal na paghihiganti ay maaaring magdagdag ng langis sa apoy ng pambansang galit. At isa pang salik ay ang Revolutionary Guard ay laging sumusunod sa landas na laban sa Amerika.
Kaya't ang pag-upo ni Mojtaba ay magiging isang zero-sum game. Ito ay tiyak na hahantong sa isang serye ng mga problema. Kung gusto mong maging matigas laban sa Estados Unidos at lumaban hanggang sa huli, kailangan mo man lang ng mga mapagkukunan. Kung wala kang mapagkukunan, paano ka lalaban? At sa katunayan, ang mga mapagkukunan ng Iran ay nauubos na. Ayon mismo sa Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump sa kanyang talumpati noong ika-9, kinumpirma niya na mahigit 90% ng mga missile ng Iran ay nawasak na kasama ang mga launcher nito. Sa sitwasyong ito, nasaan ang lakas ng Revolutionary Guard? Dati mayroon kang 10 missile, ngayon isa na lang ang natitira. Paano mo ipagpapatuloy ang laban? Ito ay nauugnay din sa sunod-sunod na nakakagulat na balitang inilabas kamakailan. Ano ang mga balitang iyon? Una, ang banta ng mga sandatang kemikal, isang tunay na ticking time bomb. Inihayag ng Daily Mail na ang mga intelligence operative mula sa US, UK at France ay nakikipagtulungan sa Israel sa isang lihim na operasyon. Natuklasan nila na isang unit ng Revolutionary Guard ang nagbabalak na gumamit ng mga sandatang kemikal, pangunahin na ang mga nerve agent at magsasagawa ng mga pag-atake gamit ang mga UAV sa mga kalapit na bansa. Binanggit din sa ulat ang isang opisyal ng seguridad na nagsabing ang CIA at Mossad ay mayroong ebidensya na ang supply ng mga sandatang kemikal ng Iran ay ikinalat at itinago sa maraming lokasyon sa buong bansa bago pa man magsimula ang hidwaan. At isang eksperto sa seguridad na British ang nagsabi na gumamit ang Iran ng ilang uri ng nerve agent laban sa sarili nitong mga mamamayan sa malawakang pagsupil sa mga protesta noong Enero. Ayon sa intelligence mula sa Israel, ang Iran ay nagde-develop ng mga sandatang kemikal sa loob ng hindi bababa sa 20 taon at nagsupply nito sa gobyerno ng Syria ni dating Pangulong Bashar al-Assad noong 2013. Pagkatapos nito, nagsagawa si Assad ng daan-daang pag-atake gamit ang chlorine at nerve agent na sarin na ikinamatay ng mahigit 1,700 katao sa bayan ng Ghouta. Pinaghihinalaan din ang Tehran na naglipat ng mga nerve agent sa mga puwersa ng Houthi, ang kanilang proxy force sa Yemen, sa unang bahagi ng taong ito. Pangalawang balita ay tungkol sa mga naka-encrypt na signal, isang senyales ng isang pandaigdigang network ng terorismo na isinasaaktibo. Ayon sa ABC News, kamakailan ay nakakuha ang mga ahensya ng intelligence ng US ng isang naka-encrypt na komunikasyon na nagmula sa Iran. Ang komunikasyong ito ay maaaring ginamit upang i-activate ang mga sleeper agent sa maraming bansa. Hindi nila ito ipinadala sa internet o mobile phone, kundi direkta sa pamamagitan ng naka-encrypt na signal ng radyo. Tanging ang mga tatanggap na may susi ang makakapag-decode nito. Naglabas ang Estados Unidos ng isang federal na babala na ang mga mensaheng ito ay maaaring mga direktiba para sa mga sleeper agent ng Iran at ang tiyak na nilalaman nito ay hindi pa ganap na na-decode. Nagbabala ang gobyerno ng US na magsasagawa ng matinding pagganti ang Iran. Sa madaling salita, lahat ng bansang kasangkot sa digmaan, kabilang ang mga bansa sa Gulf, ay maaaring harapin ng isang bagong alon ng terorismo. Ang kanilang layunin ay pilitin ang administrasyong Trump na magdeklara ng ceasefire. Gayunpaman, ang huling epekto ay maaaring kabaligtaran. Ang isang pag-atake ng terorista ay magiging dahilan upang ang mga dating tumututol sa digmaan ay sumuporta na ngayon sa administrasyong Trump na hahantong sa mas matinding pag-atake sa Iran. At tulad ng nakita natin, ang mga bansa sa Gulf ay labis na nagagalit. Nagsimula na rin silang maghasa ng kanilang mga kutsilyo at magsanib puwersa laban sa isang karaniwang kaaway. Ang ikatlong balita ay ang mahigit 4 kilograms ng enriched uranium.
Ito ang ipinagyabang ng Iran sa mga negosasyon sa US na sinasabing mayroon silang 440 kilograms ng uranium na na-enrich hanggang 60%. Ang dami ng uranium na ito ay sapat na upang makagawa ng hindi bababa sa 11 bomba atomika. Ang kinaroroonan ng uranium na ito ay hindi pa rin malinaw. Idineklara rin ni Pangulong Trump na plano niyang mag-deploy ng mga special forces at ang pangunahing target ng mga ito ay malamang na ang konsentradong uranium na ito. Ayon sa isang source sa loob ng Iran, matapos manumpa ni Mojtaba, gagamit ang Iran ng mas matigas at agresibong paraan sa digmaan laban sa Estados Unidos at may posibilidad na pabilisin ang produksyon ng mga bombang nuklear o dirty bombs. Alam natin na ang dirty bomb ay hindi isang bombang nuklear sa kasalukuyang teknolohiya ng Iran, kaya nilang gumawa ng ganitong uri ng bomba. Sa huli, ang isang ekstremistang rehimen ay kayang gawin ng kahit ano, kahit na ang pinakabaliw at pinakamalupit na aksyon upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan. At sa gitna ng napakaraming banta, ang sorpresa ay nagpadala si Trump ng isang salungat na signal. Sa isang panayam sa CBS News, idineklara ni Trump na ang digmaan sa Iran ay maaaring malapit ng matapos. Sinabi niya na ang Iran ay walang navy, walang sistema ng komunikasyon at walang air force. Sinabi niya na ang kasalukuyang progreso ng Estados Unidos ay higit na mabilis kaysa sa orihinal na pagtatantya na 4 hanggang 5 linggo. Sa madaling salita, tila sinasabi niya sa lahat na ang orihinal na timeline na 4,005 linggo ay natapos sa loob lamang ng mahigit 1 linggo. Siyempre, sa puntong ito, ang pag-atras ba ay tunay na makakamit ang mga orihinal na layunin na itinakda ng Estados Unidos? Hindi ba't sinabi ni Trump na kailangang magkaroon ng pagbabago ng rehimen sa Iran? Ngunit ngayon, tila sinusunod ng Iran ang isang mas matigas na linya. Kaya paano haharapin ni Trump ang isyung ito? Nakikita natin sa kasalukuyang sitwasyon na may panganib na humaba ang digmaan at mapilitan ng US na mag-deploy ng mga tropang panlupa. Ang prosesong ito ay maaaring maging sanhi ng pagkalubog ng US sa isang kumunoy ng digmaan tulad ng sa Iraq at Afghanistan dati. Ang merkado ay nasa estado rin ng panik. Tumaas ang presyo ng langis ng hindi bababa sa 30% matapos magbanta ang Iran na isasara ang Strait of Hormuz. Pagkatapos ay bumaba ang presyo ng langis nang ideklara ng mga bansang G7 na maglalabas sila ng mga reserbang langis upang punan ang kakulangan sa supply. Gayunpaman, agad na may balita na hindi nagkasundo ang G7 at ito ay muling nagpabago sa presyo ng langis. Ito ay patuloy na sumasayaw. Kaya't pumili si Trump ng isang mabilis at madaling solusyon sa pamamagitan ng pagdeklara na ang digmaan ay malapit ng matapos. Sa sandaling sinabi niya ito, ang presyo ng krudo ay bumagsak ng halos patayo. Ang presyo ng Brent crude ay bumalik sa 92 bawat bariles matapos lumampas sa 100 noong nakaraang araw. Ang presyo ng WTI crude ng US ay bumaba rin, na naglalaro sa pagitan ng 21 hanggang 20 bawat bariles. Kasabay ng pagbaba ng presyo ng langis, bumangon ng malakas ang stock market sa US at Asia. Kung susubaybayan natin ng mabuti ang mga kaganapan sa gitnang silangan, ang mga nakaraang pangyayari ay parang isang roller coaster at walang sinuman ang makapagsasabi kung ano ang susunod na mangyayari. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, hindi lamang ito isang digmaan sa Iran, kundi isang dagok sa pandaigdigang axis of evil. Alam natin na ang pag-atake sa Iran ay hindi lamang nangangailangan ng isang tagumpay sa militar, kundi direktang pinuputol ang mga galamay ng axis of evil na binuo ng Russia, China, North Korea at Iran. Ang pag-alis ni Trump sa Iran ay nag-alis ng pinakamalaking puwesto ng Russia at China sa gitnang silangan.
kung walang teokrasya, maging ang Hezbollah sa Syria, Hamas sa Gaza o ang mga rebeldeng Houthi sa Yemen, lahat sila ay mawawalan ng suportang pinansyal at sandata. Mawawalan ng China ng kanilang pinakamahalagang proxy force sa gitnang silangan. Nawala na sa Russia ang Syria at ngayon ay nawala pa ang Iran. Gumastos ang China at Russia ng bilyon-bilyong dolyar upang mapanatili ang alyansang ito, ngunit diretsahang tinanggal ng Estados Unidos ang bawat kawing. Sa katunayan, hindi lamang problema sa gitnang silangan ang nilulutas ni Trump, kundi aktibo ring nilulutas ang mga problema sa kanyang sariling bakuran, kabilang ang Venezuela at Cuba na may layuning gawing isang kontinente na ganap na kontrolado ng Estados Unidos ang Amerika. Matapos malutas ang mga problema sa gitnang silangan at Latin America, ang susunod na target ay maaaring ang China. Kaya't sa kabuuan, tulad ng ating nasabi, habang nagbabago ang Iran upang maging isang pamahalaang militar sa ilalim ng balatkayong relihiyon, mabilis ding inayos ni Trump ang kanyang estratehiya. Maaring tapusin ng US ng mabilis upang maiwasan ang pagkalubog, ngunit handa ring palalain kung kinakailangan. Ang malalaking tanong tungkol sa digmaang ito ay nananatiling nakabitin. Saan napunta ang 40 kilogram ng enriched uranium? Gagamitin ba ang mga sandatang kemikal at babagsak ba ang rehimeng Iran mula sa loob bago ito matalo mula sa labas? Ang deklarasyon bang ang digmaan ay malapit nang matapos ay totoo o isa lamang itong smokescreen na estratehiya ni Trump? Itinutuloy pa rin ba ng US ang layunin na baguhin ang rehime ng Iran o lumipat na ito sa ibang layunin? Iyan ang susunod na yugto ng dula at patuloy nating aabangan sa mga darating na araw.